Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Osef. Short for Joseph. Tubong Romblon. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa totoong karanasan. Tandang-tanda ko pang dekada 90 yon. Kabinataan ko. Kakatapos ko lang maglinis ng katawan sa poso nang matanaw kong nakangising naglakad papalapit sa akin ng kaibigan kong si Tope. Nang tuluyan na siyang makalapit ay tinanong ko siya kung anong meron at bakit tila yata masayang-masaya ito. Hindi mapawi ang mga ngiti niya sa labi. "Boy, natatandaan mo ba yung pamangkin ni Aling Lumi?" Tanong niya. Kunot noon namang napatanong ako kung sino sa mga pamangkin ni Aling Lumi. Marami kasi itong mga pamangkin. Yun bang dalagang nakatira sa Karapit Baryo? Tumpak ko man o. Yun nga mismo. Si Mara. Tumangutango lamang ako nun. Ang sabi ng kaibigan ko na ito ay meron umano siyang magandang balita. Nakangisi pa ito habang pinagkukos ko sa mga palad at hindi maalis-alis sa mukha nito ang sayang nararamdaman. Tinanong ko kung anong meron. Gawa ng nasa Maynila ang dalagang yan sa pagkakaalam ko. Sunod-sunod siyang tumango at nagwikang nabalitaan niya umanong dumating na nga raw si Mara galing sa Maynila at noong nakaraang linggo pa ikaw naroroon. Huli pa nga daw ito sa balita. Bagya ako natawa sa kaibigan ko dahil alam kong noon pa mang mga binatilyo pa lamang kami ay patay na siya sa pamangkin ni Aling Lumi. Magpasa hanggang na binata na kami. Natatandaan ko pang palagi niyang inaabangan sa gilid ng kalsada ang dalaga. Sa tuwing bumibisita ito sa tiyahin nitong matandang kapitbahay naming si Aling Lumi. At sa tuwing natatanaw niya na nga si Mara Sir Seth, ay para itong butiking pinutulan ng buntot at hindi magkamayaw kung ano ang gagawin. Kung lalapitan niya ba ang dalaga para ipagtapat ang nararamdaman niya o hindi nun. Hanggang sa makaalis na papuntang Maynila ang dalaga, ay hindi nakapagtapat ng nararamdaman ng kaibigan ko. Noong niyang nalaman naming umalis na si Mara papuntang Maynila, ay naglasing ng ilang araw pa si Tope. Dahil nagsisisi siyang hindi niya na ipagtapat sa dalaga ang tunay na nararamdaman niya para dito. At ngayong naroroon na ang dalaga gaya ng sinasabi niya, mukhang nabuhayin na naman ang loob ang kolokoy. Kaya pala ganun na lamang ito kumakangiti nun. "Boy, samahan mo ako ah." Wika niya sa akin sabay tapik sa balikat. "Samahan saan?" Maang-maangan kong tanong sa kanya. Sa totoo lang, naulaan ko na kung saan siya magpapasama. Dating gawi umano, samahan ko siyang pumunta sa bahay ni Mara. Sisiguraduhin niya umanong sa pagkakataong yun ay magtatapat na ito kay Mara bago pa man siya maunahan ng iba. May kasamang kindat pa yon. Talaga lang ah. Siguraduhin mo lang talaga dahil baka mamaya bigla na namang umurong yung dila mo at magmumukha na naman tayong hunghang sa harapan ng dalaga tulad nun. Tugon ko at ipinaalala sa kanya ang nangyari sa amin nun. Sabi nito, hindi na umano at ibang-iba na siya na yon. Malakas na ang loob niya. Sinabi ko sa kanyang sa bahay na namin ituloy ang pag-uusap at dapat ay planuhin niyang mabuti ang mga dapat niyang gawin para naman hindi masayang ang pagpunta-punta namin sa baryo ng dalagang nagugustuhan niya. May kalayuan kasi sa lugar namin ang baryong tinitira ng dalaga, Sir Seth. Sa tansya ko ay mga nasa 1 oras mahigit kong lalakarin yon. Medyo liblib pa naman ang tirahan at may dadaanan pa kaming bakanting lupang walang kabahayan. Nang nasa bahay na nga kami at tapos na ako makapagbihis ay pinano naming maigi kung ano ang gagawin niya. Nang sa ganon ay hindi sayang sa oras. Matapos namin mag-usap ay sinabi namin sa barkada ang balak gawin ni Tope. Pumahid naman sila. Isa-isa pang ang nagboluntaryo ng mga pwedeng dalhin sa bahay ng dalaga. Naliligawan ni Tope.
Nung sumapit na nga ang 6:00 ng gabi ay umalis na kaming magbabarkada. Bitbit ang alak at pulutan ay tinuntun na namin ang daan papunta sa baryo kung saan aakit ng ligaw ang kaibigan namin. Habang naglalakad ay kung ano-ano na lamang ang napagkwentuhan namin noon. Makaraan namang ang mahigit 1 oras ay narating na namin ang baryo ng bahay ni Mara. Sakto namang paparating ang ama ng dalaga kaya tinanong niya kami kung ano ang kailangan at bakit kami naroroon. Mang Tonyo, andiyan po ba si Mara? Ah, Magalang na tanong nito sa ama ng dalaga noon. Oo, bakit? Anong kailangan nyo? Tanong niya muli sa amin. Ano po? Aakit po sana ako ng ligaw kay Mara. Lakas loob na wika ni Tope. Nakita kong biglang sumimangot ang mukha ng ama ni Mara at nagwikang, ano? Aakit ka ng ligaw sa anak ko? Natatarantaman ay pilit na ikinalma ni Tope ang kanyang sarili habang sunod-sunod na napalunok ng laway bago tumango sa matanda. Oo, aakit po sana ako ng ligaw kay Mara. Seryosong nagwika ang ama ng dalagang hindi siya papayag na may manligaw sa anak niya. Hindi ba umano namin alam na may sakit ang kanyang anak? Kaya wala itong panahon para harapin ang kaibigan ko. Alam niyo mga iho, mas mabuti pang magsiuwi na lamang kayo sa inyo, ha? Gabi na oh, baka pinaghahanap na kayo ng magulang niyo. Anya ng matanda. Akmang papasok na sana sa bahay nito. Mabuti na lamang at dumungaw sa bintana ang ina ni Mara. Kung kaya't nakita kami nito at tinanong kung ano ang kailangan. Agara namang nagsalita si Tupe at nagsabing bibisita kami kay Mara at mangangamusta lamang umano. Sinabi naman ng nanay nito ni Mara na papasukin umano kami para naman makita umano namin si Mara noon. Inutusan niya yung ama ni Mara. Tutulma ng ama ni Mara na pumasok kami sa bahay nila. Wala itong nagawa dahil sa ang ina na mismo ni Mara ang lumapit sa amin at inaya kami nitong pumasok sa loob. Nung naglalakad na kami papasok sa loob ng bahay, grabe ang pagkabog ng dibdib ko. Nang sipatin ko ang ama ni Mara. Paano ba naman kasi Sir Seth? Nakita kong matalim ang mga matang. Sinusundan kami nito ng tingin. Na para bang konting pagkakamali lamang naming magkakaibigan. Tiyak na may kalalagyan kami. Pakiramdam ko tuloy, parang ako yung nanlilidaw sa anak nila. Narinig ko namang napabuga ng hinina si Tope. Indikasyong kinakaba nito. Pinaupo naman kami ng ina ni Mara at tatawagin niya na lamang umano ang dalaga. Pagkatapos ay pinuntahan nito ang dalaga sa kwarto. Nakaniti namang inabot namin ang dalang alak at pulutan kay Mang Tonyo. Inabot naman ito ng matanda at sinabihan kaming maghintay lang sandali. Dahil isasalin niya lang sa pitsyel ang alak na dala namin noon. Grabe, nakakakaba naman si Mang Tonyo. Parang isang pagkakamali lang natin mayayari na tayo eh. Pabulong na wika ng kaibigan naming si Marco. Oo nga eh, nagbago na siya. Hindi naman kasi siya ganyan dati sa atin eh. Wika ni Leo. Sinaway ko naman sila at sinabihang huwag maingay dahil baka marinig sila ni Mang Tonyo. Mayayari talaga kami nun. Baka may problema lang si Mang Tonyo. Kaya danan ang naging tugon niya sa atin. Hayaan niyo na lang. Dagdag kong saad. Sa bagay, baka nga. Latigil lamang ang pag-uusap namin noong makita naming papalapit na ang dalagat. Inaalalayan siya ng kanyang ina. Nang makita ko siya, Sir Seth, ay nagulat ako dahil malayong malayo ng itsura niya nung bago siya umalis papuntang Maynila kaya sa ngayon. Isipin niyo na lang, ang dati niyang magandang hubog ng katawang kinababaliwan ng kaibigan namin ay grabe na ang pangangayayat at parang butot balat na lang. Ang napakaganda niyang mukhang malabirhen ay wala na. Umpak ang pisngi nito.
Nangangalumata na animoy walang maayos na tulog. Medyo nangulubot na ang kanyang balat na aakalain mong tumanda siya ng 10 taon mula sa kanyang tunay na edad. Siguro ay dahil sa nangayayat siya kaya ganun na lamang kakulubot ang balat nito. Nagkatinginan pa kami ni Tupino na kapwa nagtatanungan sa isipan kung ano ang nangyari kay Mara. Bakit naging ganon ang kanyang katawan? Gawa ng hindi ba't karamihan sa mga pupunta sa Maynila ay gumaganda lalo. Puputi at lalong kikinis ang balat. Pero bakit parang kabaliktaran naman ang lahat kay Mara noon? Nakita kong hinang-hina na siya maglakad at kung hindi pa aalalayan ng kanyang ina, ay paniguradong babagsak ito. Mabilis nang kumilos si Kupe at nilapitan ng dalawa at tumulong siyang alalayan si Mara na makaupo. Alanganin namang ngumiti ang mag-ina sa kaibigan ko na yon. Nang makaupo na si Mara ay nagpasalamat ang ina nito kay Tupe at nagsabing, pupunta lamang siya sa kusina para makapaghanda ng merienda. Nung kami na lamang ang naiwan sa sala, ay binati at kinumusta ko ang dalaga noon. Tinanong ko siya kung natatandaan niya pa ba kami ng mga kaibigan ko. Marahan namang tumango si Mara at nagsabi niya, paano kami makakalimutan? Kami yung magbabarkadang walang tigil sa kakapunta sa bahay nung hindi pa siya pumupunta sa Manila noon. Oo nga naman, sabi ko nga. Medyo natatawa ko pang sagot sa kanya. Magsasalita pa sana ako nang makita kong papalapit na si Mang Tonyo at may dalang alak. Inaya niya kaming magkaibigang mag-inuman sa balkonahe ng bahay nila. Maliban lang kay Tupe. Hayaan raw muna namin makapag-usap ang dalawa ng masinsinan nun. Tumayo na kayo dyan. Sumunod na sa akin dito sa balkonahe. Uwi ka pa sa amin ni Mang Tonyo. At nauna nang maglakad papunta sa balkonahe nun. Tiningnan ko si Tupe at binulungan siyang bahala na siya kay Mara. Lakasan ng loob at sabihin sa dalagang nararamdaman para wala na siyang pagsisiyan sa uli. Tinapik-tapik naman ni Tupe ang balikat ko bilang pagtugon. Pagkalapit namin kay Mang Tonyo ay inumpisa na kaagad ang inuman. Sa katagalan ng pag-iinom namin ay nagulat na lamang ako ng biglang magsalita si Mang Tonyo ng, alam niyo ba kung anong sakit ng anak kong si Mara? Kaya biglaan niyang pag-uwi niya dito. Halos sabay-sabay kaming napatingin ng mga kaibigan ko kay Mang Tonyo. Napansin kong lulugo-lugo na ito at panay ang pagsilok. Kaya batid namin na lasing ng matanda nun. Tingnan ako ng matanda at tinanong kung may idea na raw ba ako kung ano ang sakit ng kanyang anak. Sunod-sunod naman akong umiling at sinabing hindi ko alam. Sa katunayan nga ay kanina ko lamang na lamang umuwi na pala ang dalaga. Kung hindi pa ako sinabihan ng kaibigan kong si Tupe, hindi ko pa malalaman nun. Humingi ako ng kawalang galang at tinanong kung ano ang sakit. Kung bakit bigla na lamang itong nangayayat ng ganon. Napatingin ako sa dalagang kausap ng kaibigan ko. Sandaling napabuntong hininga si Mang Tonyo bago nagsalita nun. Ayon kay Mang Tonyo, una nilang dinala sa pagamutan sa bayan ang dalaga para suriin kung ano ang sakit niya. Pero nakailang beses na silang nagpabalik-balik sa pagamutan at nagastos na nila ang lahat ng naitabing pera. Malaman lamang kung ano ang sakit at gumaling ng anak niya. Walang makitang resulta ang mga doktor kung bakit dinapuan ng kakaibang sakit ang kanyang anak. Lahat na ng pagsusuri ay ginawa pero wala pa rin nangyayari. Mabuti na lamang at may nakapagsabi sa kanilang subukan nilang patingnan sa albularyo ang anak nila. Dahil kung hindi kayang gamutin o hindi makita ng mga doktor kung ano ang sakit ni Mara, baka tanging ang albularyo lamang ang kayang makakapagpagaling sa kanya. Dahil sa ipinayo sa kanila ng taong nakausap nila, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agaran na nga sila naghanap ng albularyo. Noon ngang makahanap na sila at napatingnan ng anak nila,
Nagulat si Mang Tonyo nang sabihin sa kanila ng manggagamot na hindi isang ordinaryong sakit ang karamdaman ng kanyang anak. Nagwika siya sa albularyong diretsay na nitong sabihin sa kanilang anak kung ano talaga ang karamdaman nito. Nanlumo siya nang sabihin sa kanyang niyanggaw ng isang aswang ang anak niya. Kailangan ng mahabang gamutan bago maalis ang yanggaw na yon. Sinabi pa ng albularyong kilala ni Mara kung sino ang nangyanggaw dahil palagi niya itong nakakasama. Nayanggaw ho, pero paano? Ang ibig kong sabihin, paano siya nahawaan ng pagiging aswang? Di ba nasa Maynila siya? Tanong ko. Malungkot na tumango ang nakainom na si Mang Tonyo at sinabing may kasamahan sa trabaho ang kanyang anak na nanggaling pa sa isang probinsya kung saan bantog ang mga aswang. Malakas ang kanyang kutob na yon ang nangyanggaw sa anak niya nun. Dahil ang kwento sa kanya ni Mara, ang kasamahan nitong tagaroon ng palaging kasakasama nito sa bahay na pinagtatrabahuan. Mahilig umano yung magbigay ng mga kung ano-ano, partikular na sa pagkain. Marami pa ang mga bagay na ikinuwento sa amin si Mang Tonyo. At dahil na rin siguro sa kalasingan kaya hindi niya na napigilang ibulalas ang lahat ng saloobin patungkol sa nangyari sa kaisa-isa ang anak niyang babae. Kung alam ko lang sanang ganyan ang mangyayari sa anak ko, hindi ko na sala siya pinayagang lumuwas na Manila para magtrabaho. Hindi kami nakaimik ng mga kaibigan ko sa sinabi nito. Natameme kaming lahat. Nakita kasi naming mayat-maya ang pagpunas ng mga mata ni Mang Tonyo. Indikasyong nagpipigil lamang itong huwag tumulo ang luha sa kanilang harapan. Matapos naming mag-inuman ay umuwi na kami dahil anong oras na rin nun. Habang naglalakad pa uwi, ipinagtapat naming magkaibigan kay Tope ang tungkol sa sinasabi sa amin ni Mang Tonyo. Hindi naman nagulat si Tope matapos naming sabihin yon. Kaya napatanong kami sa kanya. Malungkot na sinabi ni Tope sa aming nabanggit na umano sa kanya ni Mara ang tungkol sa karamdaman nito. Sa katunayan umano, yan lang ang pinag-uusapan nila kanina. Kaya pala malungkot ang kaibigan ko kanina noong nagpaalam kaming uuwi na. Tinalong siya ni Leo kung itutuloy niya pa ba ang panliligaw kay Mara. Dayong hindi magtatagal ay baka maging aswang ang dalaga. Hindi ka ba natatakot na baka mamaya hindi siya mapagaling ng albularyo na gumagamot sa kanya? Tapos tuluyan na aswang si Mara. Tanong ko. Alam mo par, kung mahal mo talagang isang tao, kahit ano pa yan, kahit na magiging aswang pa yan, hindi mo titingnan kung ano ang katayuan niya sa buhay o kung ano ang nangyari sa kanya. Bagos, tutulungan mo siya siguro malagpasan yung pinagdadaanan niya. Seryosong wika ni Tupinon. Dumako na nga ang usapan namin sa aswang. At dahil sa usapin yun ay biglang nagtayuan ang aking balahibo sa buong katawan. Nang makarinig kami ng malakas na huni ng isang ibon. 2 beses lamang yung humuni. Dahil sa madilim na nga ang kapaligiran kaya't hindi namin alam kung saan lang galing ang huni ng wakwak. Sinabi naman ng isang kasama naming si Ruel na ibon lamang umano yon. Huwag na naming pansinin. Sinabi naman ni Leo na hindi umano pangkaraniwang ibon yon. Sa ikatlong paghuni ng ibon na ito ay nagpulasa na kami. Kanya-kanyang karipas ng takbo. Dahil naramdaman naming parang malapit lamang sa kinaroroonan namin ang nakakakilabot na huning naririnig namin ng gabing yon. Wala kaming tigil sa pag-uunahang tumakbo hanggang sa makarating na kami sa baryong tinitirhan namin. Habol ang hininga at kulang na lamang ay malagutan na ako ng paghinga nun sa labis na pagkahingal. Nakailang beses ko pang tinapik-tapik ang dibdib ko.
Lumuwag lamang ang paghinga ko noon. Nanghiya, kamalas naman no. Sambit ko na makahinga ng maayos. Walang hiyang aswang yun. Pasalamat lang talaga yung animal na yun dahil wala akong talang tirador. Kung meron lang, binirahan ko na yan eh. Bulalas ni Ruel. Ala ko ba ibon lang yun? Bakit ngayon sinabi mo ng aswang? Birong tanong ko sa kaibigan namin. Tawa naman ng tawang sinabihan ni Leo ang kaibigan naming si Ruel na akala niya ba hindi ito takot sa aswang? Bakit ngayon ay mas nauna pa sa aming tumakbo? Dinaig pa nito ang pusang hinabol ng pamalo noon. Sinabihan ko na silang magsipag-uwi na kami sa kanya-kanyang bahay at baka mamaya ay masundan pa kami ng aswang. Lumipas sa mga araw ay naging abala na ako sa trabaho. Maging ang iba ko mga kaibigan ay ganun rin. Kaya naman hindi na namin nasasamaan pa si Tupi na umakyat ng ligaw sa dalagang nililigawan niya. Araw ng Biyernes, kasalukuyan kaming nasa labas ng bahay. Nang napag-usapan namin magkaibigang samahan si Tupi na pumunta ulit sa Karatig Baryo. Wala naman kasi akong gagawing trabaho sa kinabukasan kaya ayos lamang kahit abutin pa kami ng hating gabi. Nagbiruan pa kaming baka habulin na naman kami ng aswang. Dapat ay magdala na raw ng tirador si Ruel para titiradorin niya ang aswang bago pa man ito makalapit sa amin. Oo, tama. Malaki pa naman yung buwan ngayon. Kaya tiyak, magsisilabasan yung mga yan. Wika pa ni Leo sabay nagkatawanan kaming lahat. Mga baliw talaga kayo. Mas mabuti pa hiramin na lamang natin yung motor ni tatay para kahit na hating gabi na tayo uuwi. Hindi nakakatakot sa daan dahil hindi na tayo maglalakad. Wika ni Leo. Iyon naman pala eh. Di mas ayos yan. Dapat nakaraan pa sinabi yan eh. Di sana hindi natin naranasang habulin ng kung anong ibon na yon. Sinabi ko naman sa kanilang hindi naman kami hinabol ng aswang. Siguro'y nabigla lamang kami noon at naunahan ng takot na nararamdaman. Kaya noong tumunog ulit yon ay inakala naming hinahabol kami nito. Dahil nagpulasa na kami ng takbo. Nung aalis na sana kami ay narinig kong tinawag ako ng aking ina at tinanong kung saan kami pupunta magkaibigan. Sinabi ko namang doon lamang kami sa Karatig Baryo. Pupuntahan lamang namin ang nililigawan ni Tope. Nagtanong mo di ang aking ina kung magmumotor ba umano kami nun. Nakarinig daw kasi siyang may binanggit na motor si Leo. Umuo naman ako at ipinaliwanag na kung anong oras na rin kasi nun. Kung maglalakad kami ay baka abutin pa kami ng 10 oras ng gabi makarating doon. Kung saan ay maaga kayong umalis kanina, edi hindi kayo aabutin ng alanganing oras bago makarating sa Karatig Baryo. Pagtataray na wika ng aking ina. Sinagot ko siya at sinabihang hindi kasi namin naisip yung kanina. Ngayon lang kasi sumagi sa amin isipang pumunta doon. Isa pa ay magmomotor naman kami para mas mabilis makarating. Ay nako, hindi pwede. Hindi kayo pwedeng magmotor. Alam niyo namang at 13 ngayon, di ba? Biyernes pa. Mahigpit na ipinagbawal ngayon yung bumiyahe dahil lapitin sa disgrasya. Tapos magmumotor pa kayo. Saway ng aking ina. Mahilig sa pamayiin ng aking ina. Lumaki kasi ito sa relihiyosong pamilya at lahat ng pamayiin ay sinusunod niya. May mga kung ano-anong abubot pa nga ang mga nakasabit sa bahay namin nun. Dahil sa pangontra umano yun sa mga masasamang elemento. Sus naman talaga si nanay oh. Huwag kayong papaniwala sa mga ganyan. Hindi po totoo yan. Kontra ko sa mga sinabi niya. Sinermo naman ako ng aking ina na makinig umano ako sa kanya dahil para sa akin hindi naman umano yung sinasabi niya. Para sa kaligtasan ko. Kaya matuto ako makinig at huwag baliwalain ang mga pamayin. Kahit na may edad na ako noon. Dahil sa medyo may pagkasuwail ako ng mga panahong yon ay hindi ko pinakinggan ng aking ina. Sa halip ay nagpaalam na ako at saka nagmadaling umalis. Dumiretso na kami sa bahay ni Leo.
Hiniram niya ang motor na ginagamit ng kanyang ama't agaran na kaming bumiyahe. Pagkalabas namin ng baryo, ay tamuntikan pang sumadsad ang motor na minamaneho ni Leo. Dahil sa bigla na lamang may sumulpot na may kalakihang pusang hindi naming alam kung saan nanggaling nun. Mabuti na lamang at nakapagpreno si Leo. Napamura naman ako sa aking isipan at napawikang, pahamak na pusa yan. Kung hindi lang talaga nakapagpreno ka agad to, nabangasan na kami sa mukha. Nagkamustahan naman kami ni Leo kung ayos lamang ba kami. Mukhang totoo yata yung sinabing pamahiin ng nanay mo, paring Osep ah. Bugad na bugad pa lang ng baryo. Kamunti ka na tayong sumemplang. Pati ba naman ikaw, boy? Papaniwala sa mga ganyan-ganyang pamahiin. Hindi totoo yung mga ganyan kaya huwag ka na maniwala. Sard ko. Sinabi ko pang talagang nagkataon lamang na may dumaang pusa sa dadaanan namin kaya huwag siya magpapaniwala. Inaya ko na silang umalis na kami para makarating na kaagad. Makalipas lamang ilang sandali ay narating na nga namin ang bahay ni Mara. Kita mo na, nakarating tayo ditong walang nangyari kaya hindi totoo yung pamahiin na yan. Nagkataon lang talaga yung kanina. Oo na. Hindi yung totoo yung pamahiin. Talagang pinapaalala mo pa sa akin yan ah. Nakangiting tugon niya. Nagulat naman ang mga magulang ni Mara nang makita kami sa labas ng bahay. Kagad naman kaming pinapasok at nagwikang hindi raw namin makakausap si Mara dahil maaga yung nagpahinga. Tagagaling lamang umano nila sa albularyo. Naalis na ang hayop na ginawang kasangkapan ng aswang para mayanggaw yung anak nila. Kaya pinagpahina siya ng maaga para makabawi ng lakas. Nagpasalamat naman si Mang Tonyo kay Tope dahil kung hindi sa kanya ay baka sumuko na si Mara. Nung una kasing pinatingnan nila sa pag-amutan ng anak nila ay hinang-hina na ito at tila ba hindi kakayanin ng katawan nito ang gamutang gagawin. Kaya nasabi ng albularyong matagal na gamutan ang gagawin na yon. Idadaan ito sa marahang gamutan. Kapag binigla umano kasi ang panggagamot ay baka hindi makayanan ng katawan ni Mara. Maraming salamat talaga, iho ah. Tinulungan mo yung anak naming mabuhay ng loob para lumaban. Wala po yun. Masaya po akong kahit papano. Nakatulong ako sa anak nyo. Dahil nga doon ay hindi nakaharap ng kaibigan namin si Mara. Minabuti naming magpaalam na lamang sa mga magulang nito. Sinabi naming babalik na lamang kami kinabukasan. Bago kami umalis ay pinag-iingat kami ng ina ni Mara. Dahil Biyernes at 13 umano nun. Sige po, huwag kayong mag-alala, mag-iingat kami. Magalang na sagot ni Tupe. Makalipas ang ilang sandali, habang binabaybay na namin ang daan pabalik sa baryo, ay naging maayos naman ang pagbabiyahe pero nung nasa parte na kami ng walang kabayan, sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang lumakas ang ihip ng hangin. Pero naging maalinsangan ang paligid nun. Nagtaasan ang mga balahibo naming sabato. Kasabay nun ay nakaamoy kami ng napakabahong malansang amoy. Nakakasulasok din sa ilong. Lalo na sa tuwing humahampas sa mukha ko ang ihip ng hangin. Tinanong ko ang mga kaibigan ko kung naamoy ba nila ang amoy na nalalanghap ko nun. Tumango naman si Leo at nagsabing, "Oo boy, mukhang natapon yata yung pabango mo ah." Maya-maya pa, may tinuro sa akin si Leo sa salamin ng motor na minamaneho niya. Nang tingnan ko ang salamin na yon, kitang-kita kong may humahabol sa amin. Kung hindi ako nagkakamali, tila isang malaking asong kulay itim yon. Nagbabaga ang mga mata nito. Napalingon ako sa likuran ko. Pagkalingon ko ay doon na ako napasigaw. Kaya't lumingon na rin ang mga kaibigan ko at napasigaw na rin. Sa kadahilan ng
ang kaninang nakakapanghilakpot na asong humahabol sa amin. Hindi aso. Parang tao na. Nagsisigaw na rin si Ruel dahil siya ang nasa pinakahulihan. Takot na takot niyang sinisigaw ang katagang aswang. Sinaway siya ni Tupe na huwag maglilikot dahil malalaglag ito sa motor o kaya naman ay sumemplang sila. Dari na, bilisan mo ni pagtakbo. Maabutan na tayo eh. Muling sigaw ni Ruel. At mayat mayay, hinahampas niya sa braso itong si Tupe. Dahil sa kalabisang takot na nararamdaman. Kaya naman gumewang-gewang ang motor na yon. Sinabing huwag kayong malikot eh, madidisgrasya tayo. Galit na sigaw ni Leo, habang pilit na pinipigilan ang manibela ng motor. Nang sipatin ni Leo ang nilalang sa salamin ng motor ay mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan. Hindi pa rin magkamayaw sa pagsisigaw ang kaibigan naming si Roel. Paulit-ulit niyang inuutusan na bilisan pa ang pagpapatakbo dahil maaabutan na kami noon. Eto na nga eh, binibilisan ko na nga, hindi mo ba nakikita? Naiirita na siya sa ginawang kaingayan ng kaibigan. Mas mainam nang tumahimik na lamang umano si Roel at wag nang magsisisigaw pa dahil hindi ito nakakatulong. Habang binabagtas namin ang kalsadang walang kabahayan, puro talahiban at nagtataas ang puno sa gilid ng daan ay labis-labis ang takot na nararamdaman ko. Sa kadahilan ng malapit na kaming maabutan ng isang kahindik-hindik at nakakakilabot na nilalang na may malapaniking malapad na pakpak. Kasing laki yon ng nakabukang payong habang hinuhuni ang tunog ng wakwak. Nang titigan ko ito, pabulusok yung pumunta sa kinaroroonan namin. Muling nagsisisigaw na naman si Roel at sinabi niyang mas bilisan pa umano ang pagpapatakbo. Walang tigil siya sa pagmumura dahil sa ilang di pa na lamang ay madadakot na siya ng nilalang na yon. Dahil sa takot na kaming magkaibigan ay hindi na namin namalayan ang mga sumunod na nangyari. Dahil saktong pagliko namin sa kalsada, may nakasalubong kaming dalawang magkasunod na motor. Sabay na dula sa mga motor. Sumadsad kami sa kalsada at sa kasamaang palad, tumilapon ako't naramdaman ko na lamang ang pagtama ng likuran ko sa isang matigas na bagay. Tumama rin ang kaliwang braso ko sa matulis na bagay at nakaramdam ako ng hapdi at kirot. Bago pa man ako nawala ng malay, may nakita akong lumilipad na papalayo na parang napakalaking ibong nagbabaga mga mata. Hindi ko alam kung panaginip lamang yon o kung totoo. Nagkagulo na rin ang mga kalalakihang sunod-sunod na nagsipagbabaan ng motor at patakbong nilapitan kami at narinig kong may malakas na sumigaw at binanggit ang katagang aswang. Nagising na lamang ako may benda sa braso. Nang inilibot ko ang paningin ay napagtanto kong nasa pampublikong pagamutan ako noon. Nasa tabi ko ang aking ina't nakaupo at pinsil-pisil ang binti ko. Bumalik sa alaala ko ang nangyari at tinanong ko ang aking ina kung nasaan ang mga kaibigan ko. Sinabi niya namang nauna nang nakauwi ang iba dahil hindi naman masyadong napuruhan nung madisgrasya kami. Pero si Ruel, mukhang mananatili pa umano ng ilang araw sa pagamutan dahil sementadong binti niya. Nabali yun nung tumama sa nakausling malaking puno. Kung niwala ka at nakinig ka lang sana sa sinabi ko, hindi sana'y walang masamang nangyari sa inyo ng kaibigan mo. Humingi naman ako ng tawad nang sabihin yun ng aking ina. At sinabi sa kanya ang katotohanan kung bakit kami nagdisgrasya. Nung unay hindi pa naniniwala sa akin si nanay. Sinabi niya pang gumagawa ako ng alibay para hindi niya masermonan pagka-uwi sa bahay nun. Pero noong sabihin sa akin ng aking amang minsan na raw siyang may nababalitaang may aswang sa lugar na pinuntahan namin. Doon pa lamang ay naniwala ang aking ina. Habang nagpapagaling na ako sa bahay ay doon ko pa lamang naisip na tama ang nanay.
kung nakikinig lamang ako sa kanya ng gabing yan. Hindi sana walang masamang nangyari sa aming magkaibigan. May isip kong wala namang mawawala kung maniniwala ako sa pamahiin pinaniniwalaan ng aking ina. Magmula nang mangyari sa amin ng kababalagan yan, ay may nababalitaan pa akong sinid-sunod na mangyaring kababalaghan sa karapid lugar. Pumupunta pa rin naman kami sa bahay ni Mara dahil sinasamahan namin ng kaibigan sa tupay. Pero sa panghari na kami pumupunta nun. Kapag walang trabaho at hindi na kami nagpapaabot pa ng gabi. Ako po si Anton. Kasalukuyang nasa Maasin, Leyte. Nagka-interes ako na babahagi ng kwento. Dahil na rin sa impluensya ng mga sender nyo. Partikular sa mga bagay na kinabibilangan ng hiwaga at kababalaghan. Nung bata pa ako, edad 12 taong gulang, sa pagitan ng mga early 90s noon. Hindi ko na masyadong matansya gawa ng matagal na yon. Pero naalala ko talaga ang buong pangyari. Sino ba namang hindi? Katunayan, ito ang naging dahilan kung bakit nagbago. Hindi lamang ang buhay ko, kung hindi maging ang buong pananaw ko sa ganitong larangan. Nakatira kami noon sa Ubay, Bohol. Kasama ko ang nanay ko na itago na lamang natin sa pangalang Malu. Kami lamang dalawa. Gawa ng iniwan kasi si nanay ng tatay ko. Ayon sa nalaman ko, nakapag-asawa daw ng iba. Base naman sa lola ko na itago na lamang nating Lola Kiray. Kabit lamang daw si nanay. Hindi ko alam kung saan ako banda maniniwala. Basta ang iniisip ko na lamang noon na wala na talaga akong tatay. Masakit din kasi naman sa akin kung bibigyan ko pa ng atensyon yon, di ba? Sakitin si Nanay Malu. Madali lamang siya manghina tapos kung minsan pa ay namumutla. Sumusuka ng sumusuka. Yun bang habang kumakain kami, lalabas na lamang ng bahay tapos doon tutuwal. Hindi naman nagpapatingin sa doktor gawa ng natatakot din siyang malaman kung ano magiging resulta. Pero kahit papano, nagagampanan naman ng nanay ko ang pagpapalaki sa akin nun. Maging ang pagpapaaral. Yung bahay namin ay nasa liblib banda. Sa tabi lamang din noon ang bahay ng lolo at lola ko. Kagaya ng mga karaniwang kabataan noon, ay mahilig din ako sa laro. Maraming kaibigan. Pero hanggang doon lang sa amin. Hindi naman kasi ako pinapaliw ng nanay ko noon. Hindi ko alam kung bakit lagi niyang sinasabi noon na may mga aswang daw sa lugar. Ito ang ginagawa niyang panakot sa akin. Sa kabila ng lahat ay sumusunod na lamang ako sa kanya. Pero gaya ng iba, hindi ako naniniwala talaga sa mga aswang na yan. Oo, matunog sa amin yan. Ayon pa nga sa naririnig ko, may namataan daw malapit sa bahay namin. Pero binaliwala ko yon. Si nanay lang ang binabantayan ko talaga ron. Kung wala siya, saka pa ako nakakagala ng medyo malayo-layo ng konti. Sa isang bahay kung nasaan nakatira si Lola, doon na lang ako pumupuslit kapag walang klase. Lalo na kapag hindi bumibisita mga kaibigan ko. Ang Lola Kiray ay sobrang tahimik. Mabait siya pero hindi masyado nagsasalita. Matapos kong makapagmano, nakabaling lamang ang atensyon nito sa malayo. Patay na si Lolo. Matagal na itong yumao. Hindi ko na naabutan pa. Sa madaling salita ay mag-isa lamang si Lola noon. Nagtataka nga ako, sir, at gawa ng wala silang kibuan ng nanay. Hindi naman magkakagalit pero kapag sila lang naroroon ay hindi ko naririnig na nag-uusap. Hanggang sa isang hapon nun, nung walang nanay sa bahay, gumala ako.
Malapit lang naman. Doon lang sa kaibigan kong itago na lamang natin sa pangalang Neri. Binabay siya at siyang tagapangasiwa noon ng mga laro. Bali lahat ng mga kabataan na malapit sa amin, doon talaga pumupuslit sa bahay nila. May magandang lugar kasi doon. Patag at nasa lilim ito ng malaking puno ng makopa at tenito. Nang makarating ako sa bahay nila Neri, nakita ko ang mga kalaro ko noon. Nag-uusap lamang ang mga ito. Pero nang makalapit naman ako ay bigla na lang natahimik ang mga yun na para bang ako ang pinag-uusapan nila. Tapos yung ilan pa, nagsialisan. Siyempre, takang-taka ako nun. Kung may nagawa ba akong kasalanan, di ba? Hanggang sa narinig ko si Neri na nagsalita. Ang sabi, may natagpuan umano na patay sa bandang baybayin. Hinala umano ng mga tao. Hindi normal na tao ang gumawa. Sa kadahilan ng para umano itong inatake ng mabangis na hayop. Napakunot ang mukha ko noon. Aminado akong yun ang pinag-uusapan nila kanina pero bakit sila umalis? Kaya ayun, nagtanong ako at ang sabi naman ni Neri, namataan umano ang may kagagawan na papunta sa nayon namin. At yung gumawa umano nun, isang aswang. Madalas umanong nakikita yun sa mismong lupain namin nun. Siyempre doon na pumasok sa isip ko na pinagbibintangan yung pamilya namin ng mga kaibigan ko. Uminit yung ulo ko nun. Gusto kong sumabat pero pinili ko na munang hindi magsalita. Hanggang sa kami na lang talaga ni Neri ang naiwan. Palubog na ang araw at oras na dapat noon na umuwi na ako pero hindi ako nakampante. Hanggang sa hindi ko na napigilang magtanong nun kung pinagbibintangan ba kami. Dagdag ko pa, hindi nga ako naniniwala sa mga bagay na yan. Tapos kami pa yung pinaghihinalaan, di ba? Sabi-sabi lang ba ito? O hindi naman kaya paninira lang? Bata man ako noon pero malawak ako mag-isip. Madali ako makaunawa ng mga simpatya na may nakakubling lihim noon. Hanggang sa nagsalita itong kaibigan ko. Wala ba daw akong alam patungkol sa pamilya namin? Kasi nga, yung malabas noon na parang inosente ako eh. Sabi ng mga magulang ni Neri, aswang daw ang Lola Kiray. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita ni Neri, hindi naman daw nila ako kaibigan. Napapadaan lamang sila sa lugar namin para mag-usisa. Mula umano nang kumalat ang balitang may aswang at merong pinaghihinalaan. Yun ay walang iba kundi si Lola. Para akong sinampal ng sangkatutak na kay Ian Cersei. Nakikipaglaro ako sa kanila pero pakitang tao lang pala yon. Nagmamasid lamang pala mga ito sa bahay namin. Kaya pala naalala ko na nagtatakbuhan sila kapag lumalabas ang Lola sa bahay. Hindi ko kaagad naisip yon. At iniisip kong baka nai-istriktuhan lamang sila pero yun palang dahilan. Hindi ako nakatagal nun. Umalis na lamang ako. Habang naglalakad pa uwi ay galit na galit ako, Cersei. Biro nyo, ganun pa rin kabuuan ng sitwasyon. Sa kabila ng mga abiso ng nanay ko na wag lalayo dahil nga may aswang. Ang naging kaukulang resulta, kami ang pinagbibintangan. Pagkatapos ay nagbalik tanaw na ako noon sa bawat sitwasyon. May duda na ako eh. Iniisip ko yung mga narinig ko sa eskwelahan. Na kesyo may aswang, may mga nakita, babae daw, nakita sa isang lugar, nakatuwad, tapos sobrang bagsik umano. Tapos narinig ko din na doon daw sa aming banda nakatira ang aswang na yon. Iniisip kong wala lang.
Natural lang naman ang haka-haka. At isa pa, hindi ako naniniwala sa aswang. Pero masakit isipin na ipagdugtong-dugtong ko ang lahat na walang ibang pinagbibintangan kundi ang pamilya namin. Nang makarating ako sa bahay, wala pa si nanay. Hindi pa ito umuwi. Nakita ko ang lola na naroroon sa likod ng bahay niya. May kung anong ginagawa ito na para bang nagkukudkud ng niyog. Pero madilim na kaya. Binuksan ko ng ilaw sa beranda namin. Etong bahay kasi namin ay lokal na bungalow. Karaniwang isang palapag. 4 na sulok at merong beranda. May isang silid sa loob at ang umuukupa sa kabuuan, ang sala at kusina. Sa beranda lang ang binuksan kong ilaw. Tapos ay pumasok ako sa loob ng bahay noon at tumupo sa gilid ng bintana. Tinatanaw ko noon ng lola ko. Basta halo-halong bagay ang naiisip ko noon. Naroroon ang galit sa mga kaibigan, mga tismosong kapitbahay na may hahalin tulad sa mga marites dyan. At mga katang-isip na nilarang. Habang nakatitig ako kay lola, napansin kong tumayo siya sa maliit na bangkito. Nagulat ako noon. Wala naman pala doong kudkuran. Walang maliit na batya. At wala ding bao ng niyog doon. Siyempre nagtaka ako. Anong ginagawa ng lola? Ano yung parang kumukudkud kanina? Hindi naman siguro ehersisyo yan eh. Kasi nga may rayuma si lola. Sa naaalala ko'y nabilak ka dito. Tapos ay pumuslit doon sa isang puno. Sa maniwala man kayo o sa hindi, pagdaan ng lola sa punong yon, hindi ko na siya nakita pang tumago sa kabila. Singkit mata akong nakatitig pero wala talaga. Aminado akong medyo madilim na. Pero maliwanag naman doon banda sa likod gawa ng nasa kanluran nito na kung saan doon lumubog ang araw. Kaya naaaninag ko talaga yon. Hindi naging sapat noon ang pagkumbinsi ko sa sarili sa biglaang pagkawala niya. Kaya pinuntahan ko ang likod. Ginala ko ang paningin sa buong paligid. Wala si lola. Medyo kinakabahan na ako noon. Nabubuo ang hinala kong baka totoo ngang sinasabi ng mga marites. Papauwi na sana ako nang makarinig ako ng mahinang boses na para bang ungol ito pero may pagsitsit nun. Pinakiramdaman ko kung saan ito galing. Hanggang sa napagtanto ko noon na doon ito banda sa maliit na kubo sa taniman ng mais ni lola. Wala lang naman sa akin sana yun kaso nakita ko doon na may gumagalaw sa loob. Sa loob mismo ng kubo. Matagal na yung bahay na yon. Imbakan yun ng mga gamit at mga aning mais. Sa pagkakaalam ko, pinagbabawalan ako ng nanay ko na magpunta sa kubo gawa ng may ahas doon. Pero nakikita ko sa bintana eh. Imahe ng tao ang nasisilayan ko noon. Takot man. Pero lumapit ako para alamin kung ano ito. Habang nangyayari yon, nakakaamoy ako ng sobrang sangsang. Basta, para bang may tinapon na bulok na isda. Pero mas masahol pa doon. At doon sa loob galing ang kakaibang amoy sa kubo. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko si lola. Nakatalikod dito at may kung anong isinusubo sa bibig niya. Tinawag ko siya. Pinanong ko kung ano ang ginagawa niya ron. Bigla itong umarap, Sir Seth. At doon,
Kitang-kita kong may dugo ang bibig niya. Ngumuya-nguya pa ito. Yung hawak niya ay madugo na para bang laman ng kung ano. Sumimangot ang mukha ng lola. Umangil na para bang tunog malaking pusa nun. Kinilabutan ako nun. Pumubuka-buka ang bibig niya. At ilang saglit lang ay bigla na lamang itong lumabas. Sobrang bilis nun. Kaagad itong nawala. Buo na ang hinala ko noon, Sir Seth. Sa nakikita kong tagpo na yon. Hindi maipagkakaila na totoo ang mga sabi-sabi. Hindi tao si Lola. At kung hindi ako nagkakamali, ito na ang sinasabing aswang. Dali-dali akong umuwi nun. Sakto namang naroroon ang nanay ko. Kaagad kong sinabi kung ano ang mga nasilayan ko. Tinanong ko kaagad sa kanya kung aswang ba si Lola. Nakita ko nung sumimangot ang mukha ni nanay. Para bang nagulat ito sa mga sinabi ko. Ayon kay Nanay Malu, baka umanuguni-guni ko lamang yun. Pero pinagpipilitan kong totoo ang mga nakita ko. Nasa malapit ako at katunayan ay naamoy ko pa nga ang masangsang na baho. Pero ayon sa aking ina, huwag daw akong masyadong mag-isip. Nakaka-epekto daw ito sa paningin. Para bang pinapalabas ng nanay na nababaliw ako nun. Kaya ganon, sumabat na ako sa kanya ng ganito. Nay, sa'yo galing po yung abiso na wag akong lalayo dahil may mga aswang. Tapos ngayon nakita ko na, hindi naman kayo naniniwala sa akin. Saan ba banda ako maniniwala, Nay? Maugong na po ang balitang may aswang sa lugar at ang pinaghihinalangan nila ay yung lola po. Hindi nagsalita si Nanay Malu. Sa kabila ng pagbulalas ko ng litanya patungkol sa lola, nakikita ko sa kinikilos niya na hindi siya naniniwala nun. Dumiretso lamang ito sa kusina at inasikaso doon ang panghapunan namin pero panay siya tingin sa akin noon at halatang may kinukubli talaga. Hindi ko nalang kinulit pa. Naiisip kong may alam si nanay sa kung anong meron kay lola. Siguro ay pinoprotektahan niya lamang ito. Yun naman ang madaling konklusyon, di ba? Kinabukasan, hindi ako pumasok ng eskwela. Maagang nagising si nanay. Inasikaso ang baon at mga gamit ko. Inantay ko lang siyang umalis nun. Gawa ng wala talaga akong ganang pumasok. Mahiya kasi ako, Sir Seth. Lalo na't alam ko na kung bakit laman ng kwento ang lugar namin nun. Ngayon, itatanong ko kung ano mukhang hiharap ko, di ba? Isa pa, yung pananaw ko na walang paniniwala sa aswang. Wala eh. Ibig sabihin, totoo sila eh. Totoo din na lola ko yung aswang na yon. Matapos makaalis ng nanay ay para ako mababaliw. Hindi ko alam ang gagawin ko. At kung may gagawin ay ano naman kaya yon. Sa madaling salita, lutang na lutang ako noon, Sir Seth. Tinatanaw ko ang bahay ng lola. Nakasara ang pinto at bintana. 2 palapag ang bahay niya. Lahat ng mga bintana doon, sarado. Na siya namang nakapagtataka dahil na hindi ko naman nakita ito minsan nakasara lahat. Maliban na lang sa pinto at bintana sa may baba. Siyempre, natural na yung saran yon kapag gabi o hindi naman kaya mailakad. Pinakiramdaman ko ang paligid nun. Hindi ko nakikita ang lola. Nakabantay lang ako. Naisip ko nga na baka naiiya ang lola sa akin kasi nga nakita ko siya kagabi. Ilang saglit pa ay napili kong punta ng bahay. Sinubukan kong buksan ang pinto.
Kusa naman itong nagbukas ng malapat ang kamay ko. Napakadilim sa loob nun. Natatakot ako kaya hindi na lamang ako pumasok sa loob. Doon ako sa likod dumiretso. At nang hindi ako makontento, nagtungo pa ako doon sa kubo. Pagsilip ko sa bintana, may mga nakita ko doong mga talsik ng dugo. Isang pahiwatig na walang kasinungalingan na mga nakita ko kagabi. Yung amoy ay naroroon pa rin. Pagsilip ko bandang pintuan, doon ay nakita ko sa sulok ng kubo ang mga lagas na balahibo. Tapos, may ulo ng kambing doon na inuud pa. Napapikit ako nun. Kaya pala napakabaho doon. Bukod pa dyan ay nakakita ko ng karne sirsat. Manilaw-nilaw yon. At natitiyak kong hindi yon galing sa kambing. Parang sariwa pa eh. Napapayak na lamang ako nun. Parang gusto kong lumayas sa bahay. Yun yung mga tumatakbo sa isip ko. Wala akong mukhang may papakita. Lalo't aminado ako noon na totoo talaga ang lahat. Lungkot, galit, hiya. Pagkamuhi sa sarili at maraming pang iba ang tumatakbo sa diwa ko nararamdaman nun. Hanggang sa napag-isip-isip ko magtungo sa gubat. Gusto ko mapag-isa. Habang naglalakad ako ay para akong nakalutang sa hangin. Hindi ko alam kung kailan ako titigil at magpapahinga. Basta yung tipong lakad lang ako ng lakad nun. Hanggang sa mapadako ako sa malayo. Sa pagkakaalala ko ay makahoy doon at sobrang liblib. Naupo ako sa isang tabi. Sa lilim ito ng mga maliliit na puno na kinakapitan ng mga damo. Malayo ang paningin ko ng mga panahon na yon. At walang anumang bagay na tinatanaw. Hindi ko na alintanan noon ang sinag ng araw na tumatapat mismo sa mga mata ko. Sa hindi malamang dahilan, may napadaan doon na isang matandang lalaki. May bit-bit itong baka. Tapos ay napatingin sa akin na tuminto. Doon pa lang ako nagkaulirat noon. Tinawag niya ako at tinanong kung anong problema. Makikita umano sa itsura ko na may mabigat na pasanin noon. Hindi ko alam kung bakit ako lumapit sa kanya. Itago na lamang natin siya sa pangalang Mamboy. Wala akong kaibigan. Walang matinong sagot mula sa nanay. Sa madaling salita ay wala akong mapagbubuntungan noon ng saloobin na umaapaw. Kaya walang ano-anong sumabog ito doon sa taong yon. Sinabi ko sa kanya kung anong problema ko, Sirsa. At nagulat ako sa mga sinabi niya. Ayon kay Mang Boy, naiintindihan niya umano ako. Kilala niya ang lola ko at totoo ang mga sinasabi ko noon. Magkumpare umano si Mang Boy at ang lolo kong yumao na. Mabuti kamot nalaman ko na ang lahat. Dagdag pa ng matanda. Kilala ko din ang nanay mo. Sa natatandaan ko noon ay kinasal siya sa isang lalaki. At kung hindi ako nagkakamali, itong tatay mo nagsama sila pero kalaunan yung umalis ang tatay mo. Siguro, nalaman niya. Nalaman niya na aswang yung angkan ng nanay mo. Maging ang nanay mo dong. Aswang. Po? Sigurado po ba kayo sa paratang nyo? Nanay ko aswang? Mas lalo akong naguluhan nun. Ayon kay Mang Boy, totoo ang sinasabi niya. Ang nanay ko daw ang nakakuha sa abilidad ng aking lola. Ito na rin ay batay sa naging sabi sa kanya noon ng nabubuhay pang lolo. At ang dahilan din ng pag-alis ng mga tiyo at tiya ko ay ang nakakubling lihim. Kasi na hindi kinakaya ng mga ito ang tahiyan nun.
Pero yung may namatay na tao sa baybayin, naniniwala siyang hindi umano si Lola ang pumatay doon. Nakarating din kasi umano sa kanyang balita pero malakas ang kutob niyang hindi si Lola ang may kagagawan. Dahil ang lola ko umano, hindi umano nananalo ng kapitbahay yun. Isa pa, hindi din daw kumakain ng tao. Bagkos ay mga hayop lamang na kung saan alaga din daw ito ng Lola Kiray. Paano niya naman po nasigurado? Sa narinig ko namataan daw yung aswang na pauwi sa amin eh. Kaya yan yung pinaghinalaan. Alam mo iho, madali lang maikonekta yung isang sitwasyon kahit sa anong larangan. Madaling sabihin na may nakitang ganito ganon, tapos pumunta sa inyo. Sabihin na nating totoo ang aswang pero kagaya ng sinabi ko, walang kinalaman yung lola mo doon. Bakit ko alam? Kaibigan ko siya. Kagabi pa nga dumulog siya sa akin dahil nakita mo siya eh. Marunong ako maggamot dong Anton. Ako yung albularyong sumubok gumamot sa nanay mo pero hindi nagtagumpay. Doon na hindi ko inaasahan na may ugnayan pala siya sa pamilya namin. Na matagal na niyang alam ang lahat. Mababasa naman yan sa mga sinabi niya. Lalo pat napakaseryoso na mukha at talagang pulido ang mga punto niya noon. Kahit papano'y gumaan ang loob ko, Sir Seth. Hindi pala ang lola ang salarin. Pero sa opinyon ng ibang tao, hindi ko din sila masisisi noon. Kung yun lang ang nagiging mabilis nilang konklusyon, ay wala akong magagawa doon. Akala ko ay wala na akong masasandalan. Siguro ay sinadya ng Panginoon na magtungo ako sa lugar para bigyang liwanag ang kaisipan ko. Maraming sinabi si Mang Boy sa akin. Hanggang sa inalok na nga ako nito na kapag wala akong makausap, puntahan ko lang umano siya. Naguguluhan pa ako. Naging maliwanag na sa akin lahat pero may mga katanungan pa rin na kailangan ng kasagutan. Isa na dito ang kung hindi si Lola ang pumatay, pero aswang ang pinaghihinalaan. Sino kaya, di ba? Doon ay hindi nakapagsalita kaagad si Mampoy. Nakatitig ito sa akin at halatang may agam-agam nun. Basta kung wala ka makausap, iho, puntahan mo lang ako sa bahay ha. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Maging ako kapag nasa kalagayan mo, ganun din ang mararamdaman ko eh. Tumango ako noon, pero hindi ako umuwi. Bagkos, doon mismo sa mga sandaling yon, sinabi ko sa kanya na hindi ako uuwi ng bahay. Ayaw ko nang tumira sa amin. Oo, at hindi masasamang aswang ang nasa paligid ko pero wala akong gana na samahan sila. Sinabi ko kay Mang Boy na kung maaari ay doon na lamang muna ako sa kanila noon. Nagbuntong hininga ang matanda. Yumayo ito ng tingin. Para bang pinag-iisipan niya na maigi bago ito nagdesisyon. Ayon sa kanya ay pwede naman umano pero baka magalit umano si nanay. Ang sabi ko naman kahit magalit pa ito ay wala na akong paki doon. Kaya yun, pumayag siya. Siguro may lakad pa siya noon pero naudot lamang ito. Nakabihis kasi ang matandang yun na para bang pagkatapos magpastol ng baka, didiretso na ito ng alis doon. Bumalik sila sa dinadaanan niya at tagudyat na sumunod ako. Akala ko malapit lang ang tirahan. Malayo pala. Nasa 1 kilometro yon. Takang-taka ako gawa ng... Siyempre doon siya nagpapastal banda sa amin eh. Samantalang may marami namang talaybat namang makakain ng baka niya. Kaya lalo akong naguluhan nun. Kaso hindi ko naman masabi. Maliit lamang ang bahay ni Mang Boy. Karaniwang kubo lamang ito pero nakaangat ang sahig sa lupa at merong beranda.
Maganda ang pagkakagawa nun. Kulob hayang kasi nakawayan ng ginawang dingding. Maging ang bubungan noon ay ganun din. Kulob hayang nakawayan din ito na para bang nasa resort. Maahalatang kahit simpleng tao si Mang Boy pero mapera yon. Sabi sa akin ng matanda, kung hindi ko ba daw naiisip ang kalagayan ng nanay, baka kasi masyado pang mainit ang ulo ko. May punto naman din. Masyado pang mainit ang ulo ko sa issue nun. Sakitin si nanay pero hindi na ako naawa. Siyempre nalaman kong aswang ito eh. Sinabi kong buo na ang loob ko nun. Kahit nasunduin pa ako ay hindi talaga ako uuwi. Hindi na nagbigay ng opinyon si Mang Boy. Pinakit niya ako ng bahay. Wala naman ng problema sa masusuot kasi nga may mga damit siyang galing sa kanyang mga anak na bumukod na ng bahay. Nagdag pa ni Mang Boy, wala ang kanyang asawa. Naroroon ito sa panig ng kanyang anak dahil ang isang anak nila, kakapanganak pa lang. Sobrang abala ni Mang Boy. Tinagpa sa matataas na damo sa paligid. Parang planong gawing Basta hanggang sa mismong daanan nito. Ganito kasi ang lugar nun. May daanan na maliit na kalsada. May likuan na sa pagkakatansya ko ay kalahating ektarya bago makarating sa bahay ni Mang Boy. Isipin niyo kung gaano kalawak ang nilinis ni Mang Boy nun. Buong maghapon yon. Tapos nang medyo madilim na, bawat kanto ng bahay ay nilagyan ng siga. Yun yung mga naalis lamang din niya ng mga damo ang sinigaan niya. Matapos makapagsiga, may nilagay si Mang Boy sa likod. Sa may bandang makahoy yon. Mga patpat ito. Pinatulis ng marami yon. Bukod pa dyan ay may mga sinaboy siya doon. Kasabay ng mga sandaling ito, ang mga naririnig kong boses na galing sa kanya na para bang nagdadasal. Hanggang natapos yon saka pa lang siya umuwi. Pumuslit sa beranda kung saan kasalukuyan akong naroroon. Tumabi naman ako at nagtanong kung bakit sobrang abala at sinabi kong para saan ba yung ginagawa niya. Ayon naman umano sa kanya ay huwag ko umanong pansinin. May pinaghahandaan lamang umano ito. Pagkatapos noon ay nagsabi itong magsasaing na, "Hindi ko po maintindihan, Mang Boy. May pinaghahandaan? Ano naman po yun? Sobrang seryoso po ng mukha niya eh. Para bang nag-aalala." Hindi maitatanggi na yun talagang nasisilayan ko. Mukhang may problemang matanda. Hanggang sa doon, Sir Seth. Bigla na lamang may sinabi si Mang Boy. Mabuting aswang umano si Lola. Pero ang nanay ko, hindi. Dagdag pa niya, ang aswang umano na pumatay doon sa taong natagpuan sa baybayin. Si Nanay Malu umano ang salarin. Nanlamig ako nun. Hindi ako makagalaw. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Mang Boy. Madalas umanong namamataan si Nanay. Hindi si Lola. Parang sinabi na rin walang pinagkaiba nun. Naging magaan ang loob ko dahil hindi si Lola. Pero nasa pamilya pa rin namin ang salarin at walang iba kundi si Nanay yon. Kaya daw naghahanda si Mang Boy ng kung ano sa paligid nun. Depensa umano ito sa nanay ko para hindi ka agad makapasok. Delikado daw dahil nga nagre-rebelde ako nun. Posible umano akong patayin ni Nanay. Hindi ako mapakali nun. Yung ibang mga sinabi ng matanda ay hindi na rumihistro sa isip ko. Nakatingin lamang ako sa bibig niya habang lutang na lutang ako nun. Hanggang sa walang ano-ano. Dong, yung Anton, pumasok ka sa loob.
Tari! Bungad sa akin ni Mang Boy. Doon pa lang ako natauhan. Napapapitlag pa nga ako nun. Walang ano-ano naman akong pumasok sa loob. Pero nagtanong ako kung anong problema. Kaso, hindi naman siya nagsasalita. Kumuha lang siya ng itak at isinukbit yon sa tagiliran ko. Bumaba ng bahay at nag-ikot-ikot sa paligid. Ako naman noon, palipat-lipat ng bintana. May 4 na bintana ang bahay at nakaharap ito sa 4 na direksyon. Napakaseryoso ni Mang Boy. Madilim na kung kaya hindi ko nakikita kung anong tinatanong niya sa pring napapahinto ito. Hanggang sa nagbungkahi sa akin ng matanda. Ayon pa dito, balit na rin ko umano ang mga panggatong. Lahat ng yun umano. Kahit wala naman akong idea sa ipinapagawa niya. Sinunod ko pa rin siya. Nasa itaas pa siya ang abuhan ng bahay na yon. Hindi ko alam kung bakit ako natataranta. Na para bang bigla man ang naging peligroso yung lugar na yon. Maya-maya pa ay narinig kong nagsalita si Mang Boy. Ano man sadya mo? Huwag mo man ituloy. Siguro naman ay naiintindihan mong sitwasyon. Hindi natin makitilit ang anak mo, Malu. Umuwi ka na. Hindi uuwi si Antoine. Kinabahan ako bigla nun. As in, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nagpalina-lina o sa paligid. Limitadong nakikita ko pero naaaninag kong lugar kahit papano. Tinatanaw ko kung may makikita ba ako. Malimis at makikita ko dapat gawa nun. Pinutulan ni Mang Boy yung mga damo pero wala akong nakikita. Hanggang siya napabaling ang paningin ko sa kakahuyan kung saan nilagyan ni Mang Boy ng mga pakpat na matuyes. Hindi ko na maibital inoan. Gawa ng sobrang bilim eh. Pero may kutubaong naroroon ng nanay ko. Wala namang ibang malapit kung hindi yung kakahuyan. Si Mang Boy, ang simpatya naman ito ay nasa bahay. Nakabalikod siya. Pero ang likot ng kanyang mga mata na para bang nasa iba't ibang direksyon ang laswang. Kasi Sir Seth, pagpanaday na na pinananay ko siya. Medyo nakakaramdam ako ng awa ng konpi pero hindi ko alam kung bakit at bago ako nun. Siguro, dahil siguro sa pagsabog ng loob ko, diba? Mula sa haka-haka, duda, at mga nakakabihing maripes na wala namang ibang ginawa kundi pag-usapan ng mga kapitbahay. Maging ang mga nakatagong lihim at ang pagtamungi ko sa sarili. Iyan ang naging dahilan sa pagbago ng pananaw ko sa buhay noon. Ilang saglit lang. Para bang naging maalinsala noon. Umalinasaw talaga. Pinagpawisan ako at naaamoy ko ang masahoy pa sa dumi ng kawa. Kabiri yun. Para ako masusuka. Don, tibayan ng lobe do ha. Pasya mo rin at dapat panindigan mo. Ano mang mangyari dito ay magiging kapalaran mo. Ganit na bait ang nanay mo at nararamdaman ko siya. Sabi ni Mang Boy. Wala akong naisagot man. Nakatingin lamang ako sa kanya na wari ko pa ay may mangyayaring hindi maganda. Dahil ang sabi ko, mabiling akong kumilapis ng isang simpatya. Kahit nasa murong edad ako noon. Sa mga oras din yon, walang putol ang abogram dibdib ko. Isabay pa dyan ang pagtalam ng sikmura ko noon. Pero wala naman akong ganang kumain. Sino ba magkakaroon ng gana? Dahil sobrang baho na ng lugar. Umabot na rin yun na mahigit 1 oras. Hindi ko na kinaya. Kasabay nun pagtalam ng sikmura ko, ay naroroon na rin ang matinding nerbiyos.
Buligay ako. Sumuka ako ng sumuka na para bang nagka-nervous breakdown ako nun. Kung talaging nasa Bisaya, gikabuhi og nisaka sa utok. Ganon ang nangyari. Pagkatapos mong sumuka ng sumuka ay yumabo ang paninin ko. Para akong nabibini. Napakainay. May tunog kuliklig. Sigaw ng tao. Umiiyak na bata at marami pang iba. Nung hindi ko na kinaya ay tumakbo ako pababa ng bahay. Napansin siguro ni Mang Boryan. Basta hinartak niya ako at mabiyos na binala sa may itaas. Pinahiran niya ako ng lana sa tiyan ko at hinirot. Sabi na sa Bisaya, kabkab. Maraming makakarelate dito sa abkab na ito. Lalo na yung madalas magang over sa alak. Himala naman matapos mahilot ng matanda ang tiyan ko. Gumaan ang pakiramdam ko. Para bang nananaginip lamang ako at biglang nagising. Tenon na ganon. Sabi sa akin ni Mang Borye, tenwanan daw. Tatagan ang sarili at huwag magpadala masyado sa isip dahil nga pwedeng masira ang otak ko doon. Sa kabuang konsepto sa kasalukuyan, inapake ako ng matinding anxiety. Mabuti na naman at marunong humilot si Mang Boy. Naagapan agad kapag hindi, tiyak magiging palaboy ako ngayon. Matapos noon, mabilis siyang nablugaw. Napapailing pa dahil nga nabasag daw ang pagbaliktad ng mga panggatong. Pero habang nangyari ay panay baba si Mang Boy. Panay si parito at tawag na wag na nang umanong ituloy kung anong binabalak ng nanay. Matapos makapadlugaw, kumain ako. Tapos ang sabi sa akin ni Mang Boy ay want akong sisip sa bintana. Takpan ko na lamang umano ang pena ko para hindi umano ako matakot nun. Hanggang sa nakatulog na lamang ako noon na yun yung ginawa ko. Medising ako. At kung hindi ako nagkakamali ay madaling araw na yon. Pabyo na ako sa loob ay wala si Mang Boy. Kaya naman sumilip ako sa bintana. Wala abing sa likod ng bahay ang matanda pero narinig kong parang may nagtatalo doon sa buka niya. Yumabas ako at doon sa beranda ko ito sinipat. At yun, nakakita ako doon ng tao na may napakapangit na mukha. Nakadipa ito ng kamay. Nakaangat ang balikat. Nakahubot ubad yon. At yung buhok ay lutam-lutam sa ere. Napakaitim na mga mata niya. Pero alam ko kung sino yon. Si Nanay Malu. Tapos, may isa pa, Sir Seth. Naroroon ito sa gilid ng daan. Nakadapa. Gumagapang naman yun sa lupa. Naririnig ko ang tinig mula doon na para bang hilik ng malaking halimaw. Kinakampay nito ang kamay na parang pinatawag ang nanay ko. Mabilis lamang isipin na yun si Lola. Hindi ko alam ang gagawin nun. Parang gusto kong lapitan pero napatakot ako. Patuloy lamang sa pagbibitaw ng mga kataga si Mang Boy. Ang sabi nito'y pabalaan na lamang umano ako. Walang magandang dulit to mananatili ako sa bahay. Mabuti sana kung matinong aswang ang nanay. At mabuti kung hindi matunog ang patungkol sa kanila. Ako na umano nagiging sentro. Ako ang tinatabaan ng lahat. Samantalang sila, parang wala lang. Dahil nga manhid ang mga aswang. Walang ano-ano ay sumabat ang nanay ko. Gasgas na desles ang boses niya. Napakanayo sa boses niya may nun. Hindi daw papayag si Nanay Malu, Sir Seth. Sa ayaw at sa gusto ni Mang Boy. Kukunin niya umano ako. Tapos may pahaboy pang salita habang nakatipid sa akin nun. Ihanda ko umano ang sarili ko dahil
makakapikim umano ako sa kanya. Doon ko nakitan na dalit-dalaw si Mang Boy. Pinablaban niya ako. Inambahan ng pagpada si nanay pero nanlalaban din ito. Ilang saglit lang, yung aswang naman na nakadapa sa lupa, sinunggaban si nanay. Kitang-kita ko kung paano silang nagpabuno dalawa. Parang mga asong baliw ang mga ito na nagpapagulong-gulong sa lupa nun. Umaawat si Mang Boy nun. Huwag umanong magpatayan ang sariling magkakapamilya. Narinig ko ang sinabi ni Lola na kung papatayin daw ako ni nanay, mas maiging magkamatayan na lamang silang dalawa. Wala umano akong kinalaman nun. Kung naging kalmado lamang umano ang nanay, hindi magkakaalaman patungkol sa lahi nila. Sinisi naman ni nanay si Lola. Hindi niya umano kasalanan na maging aswang. Kasalanan daw ito ni Lola. Basta nagsisiyan sila nun. Pero base sa kanilang dalawa, ang may malaman na mga kataga ay galing kay Lola. Hindi daw niya pinilit si Nanay Malu. Kusa itong nagpayanggaw dahil gustong makuha ang gusto niya. Lalo na umano ang lalaking siyang naging asawa, na walang iba kundi si tatay. Nagsiselos daw umano si nanay noon sa isang babae kaya pinatay niya ito para mapunta umano ang tatay ko sa kanya. Alam mo, parang madadagdagan yung pagkabaliw ko nun. Ang dami kong nalaman sa maiksing panahon. Para bang hindi ako handa na marinig ang lahat. Napakabata ko pa talaga noon, Sir Seth. Walang ano-ano. Bigla na lang umungol si Lola. Pagtingin ko noon, nakadilat ang mga mata niya. May sugat ito sa leeg na para bang wala na yung lalamunan niya. Nakita ko si nanay na nasa bibig niya ang kung anong laman nun. At kung hindi ako nagkakamali, lalamunan yun ng lola ko na kinagat niya. Galit na galit ako nun. Lalo na nang nanginginig na ang katawan ni Lola. Kasama ng pagsirit ng dugo matapos bumagsak sa lupa. Lalapit sana ako pero sinita ko ni Mang Boy. Pinandilatan ako ng mga mata. Bumalik ka sa taas. Ang sabi ko ay maging matatag ka, di ba? Ang makikita at mangyayari, ito na magiging kapalaran mo. Doon ko palang naintindihan ang gustong ipahiwatig ni Mang Boy. Na para bang alam na alam niya na may mangyayaring ganon talaga. Tumayo si nanay. Lalapit na sana ito pero sa maniwala man kayo o sa hindi. Langhampasin ito ng itak ni Mang Boy. Parang tunog sibak na kahoy yon. Hindi ko man lang nakitang nasaktan si nanay. Pero ilang sandali pa ay dumaloy na ang dugo sa bandang tenga niya hanggang sa may leeg nun. Napakalaking sugat ang nakita ko na halos maputol na ang ulo ni nanay. Hindi pala kaagad dumudugo ang sugat. Segundo pa yon. Habang nakalood ang aking ina, ay paulit-ulit niyang sinasabing papatayin niya umano ako. Natakot ako pero hindi ako natinag nun. Nanay ko siya, tapos papatayin niya ako. Anong klase yun, di ba? Sabi ko pa kay Mang Boy, tuluyan na niya. Tumutulo talagang luha ko nun. Naalala ko yung pagiging nanay niya. Pero para saan pa, di ba, kung wala namang maidudulot na mabuti sa kasalukuyan at sa buong buhay ko. Walang ano-anong hinatak ni Mang Boy ang buhok nito. Natumba si nanay. Pinagtataga ito ng matanda. Walang tigil sa pagluha ang mga mata ko nun. Tumalikod na lamang ako nagbuntong hininga. Ilang saglit pa yung makita ko ng bahay. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari.
Nasa sulok lamang ako noon at patuloy sa pag-iyak. Sumikat na lamang noon ang araw. Kinalabit ako ni Mang Boy. Ang sabi niya, walang problema. Ituturing niya raw akong isang apo. Kung anong luho ang nais ko ay pagsisikapan niya. Ipapaliwanag niya sa kanyang mga anak ang nangyari. Mga mababait naman na yon. Diyakap ako ni Mang Boy pero wala akong pagtugon doon. Tulala talaga ako. Maraming sinabi sa akin sa Mang Boy. Nilibing niyo mano ang mga labi pero pinugutan niya ng ulo. Kung gusto ko umanong malaman kung saan niya inilibing, sasabihin niya. Para kahit pa paano mabigyan din ng respeto ang mga labi noon. Matapos ang lahat ng kaganapan, doon ko napagtanto ang lahat. Kaya pala sa ipin sinalay, dahil ito sa kinakain niyang para sa normal na tao. Nagpapakita lamang siya sa akin para hindi ko isiping may kakaiba sa kanya. Gaya ng sinabi ko, yung nasa pagkainan tapos lalabas na lamang bigla at susuka. Doon pa lang, hanggang sa mga sumunod, may pagbubuklod man na lahat ng kabuuang konsepto. Sa ngayon, nasa Cebu ako. Meron ng pamilya at malaki ang pasasalamat ko kay Mang Boy. Inalagaan ako hanggang sa uling hinina niya. Sinalupa ako ng isang anak niyang sumbarubin sa kanyang pagiging albularyo. Mapakasalimuot ang napagbaamin ko lang. Kung hindi ako bumuwa ng paraan, ay magiging bilubyo ang lahat. Si Tilam Nanay malu sa likod ng pagkatao nito na parang mabait. Kung hindi ito pumanaw, siguro ay dating ang araw na yayang gawin niya din ako. Hindi madaling tandapin ang bagay na hindi ko naman gusto. Lalo na partikular sa pagiging aswang. Nung 19 na taong gulang pa lamang ako. May halong kaba at takot sa dibdib. Pero sige, ikikwento ko na ang karanasang bumago ng pananaw ko tungkol sa mga nilalang na akala ko dati ay sa libro, TV at pelikula lang makikita. Mali pala ako. Maling-mali ako. Dahil ako mismo ang nakasaksi sa uri nila. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Asel. Itago mo na lamang ako sa pangalang ito bilang paborito ko talagang pangalan. Itong kwento na ibabahagi ko ay nangyari lahat noong dekada 90. Kakagraduate ko lamang noon sa kursong engineering sa isang sikat na university sa UBelt sa Manila. Bilang babae, hindi ko talaga gusto ang kurso na tinapos ko pero bilang utang na loob sa mga magulang ko na siyang may gusto ng engineering, pinilit kong aralin at tapusin ito. Bilang respeto na rin sa adoptive parents ko. Mga magulang na umampun sa akin at nagpalaki sa akin ng maayos at may takot sa Diyos. Naging adopted daughter ako ng isang may kaya sa buhay na mag-asawa. Bilang bagong graduate ako noon, sinurpresa ako ng mami at daddy ko ng isang graduation gift. Trip po ito sa isang kilalang lugar na hindi ko napapangalanan. 3 nights at 4 na araw sa isang hotel at resort. Tuwang-tuwa ako noon. Halos maiyak ako kakatiri sa sobrang tuwa at excitement. Dahil pangarap namin ng mga classmates ko noon ang makapag-swimming at travel sa sikat na beach dito sa bansa. Pero 2 linggo bago ako lumipad, papunta sa lugar na yon. Ginulat ako ng tropa ko sa college na si Harold. Classmate ko si Harold sa math subject. Naging close kaming dalawa dahil naging private tutor ko siya noong nag-aaral pa kami. Hindi kasi ako mahusay dun sa subject na yon. Kaya siyang nagtiyagang nagturo sa akin ng assignment at projects ko privately. Akala niya hindi ko alam na crush niya ako. First year pa lang kami kaya pinagpilitan niya magturo ng mga hindi ko maintindihan mga equations nun. Pero yun,
Nagulat na lang ako isang gabi nang dumating na lang si Harold sa bahay namin. Nakasakay sa isang bagong sasakyan nun na kulay pula. May angas pa niya akong kinindatan bago ako in-invite na mag-road trip sa kung saan mang lugar. Tinanong ko siya kung saang lugar kami pupunta nung gabi rin yun pero tinawanan niya lang ako at sinabihan na hindi niya alam kung saan kami pupunta. Pero mag-life pack na raw ako dahil nag-iintay na ang highway para sa road trip namin. Sagot niya ang lahat. Basta sumakay ako sa passenger seat ng kotse niya at sumakay sa trip niya. Sa adventure niya. Well, Aquarian ako, Sir Seth. Nagustuhan ko yung salitang adventure. Kaya siguro mabilis niya akong na-convince na sumama sa kanya. Mga alas 7 ng gabi noon at abala ang mga magulang ko sa negosyo nila. Kaya hindi na ako nakapagpaalam pa. Nag-impake ako ng mabilis at sumakay sa bagong kotse ni Harold. Nagmanayaw si Harold ng sobrang bilis nun. Nagpasikat siya sa akin ng husta sa pagmamaneho. Nakaidlip lamang ako saglit sa traffic at pagkagising ko. Nasa maluwag na highway na kami. Tinanong ko siya kung nasaan na kami noon. Hindi niya rin umano alam sa baitawa. Sinundan niya lang ng sinundan ng mga daan hanggang sa makarating kami sa Kawalan. Siyempre, dekada 90 pa lamang naman noon, Sir Seth. Sa inis ko ay nabatukan ko si Harold. Pero biglang humampas ang ulo ko sa dashboard ng kotse dahil sa biglaang pagpreno niya. Imbis na mag-sorry sa akin si Harold sa bara-bara driving niya, lalo pa siyang natawa. Dahil noong tulog daw ako ay marami na raw mga hayop ang biglang tumatawid sa lugar na yon. May isang puting aso umano na biglang tumawid kaya siya napapreno bigla. Basta maraming hayop umano na tumatawid. May kambing, may mga baka na hinintay niya pa umanong makatawid lahat. At mga lumilipad na malalaking ibon na kulay itim na muntikan na lang humampas sa windshield ng kotse. Kaya pala nang tingnan ko ang salamin ng kotse, medyo malabo na at madumi. Pinalakan ko sa sobrang galit si Harold. Sinabihan ko siya na magdahan-dahan pero matigas ang ulo ng tropa kong yon. Habang pinagsasabihan ko siya, mas lalo niyang pinapaharurot ang kotse niyang pula nun. Hanggang sa isang napakalaking itim na baboy. Ang nasagasaan namin. Napatili ako sa sobrang gulat. Ilang segundong nakatitig lamang kami ni Harold sa naningisay na itim na baboy na yon, na humagis sa hindi kalayuang harapan ng kotse. Nakakatakot, Sir Seth. Yung tipong konting kain na lang, para bang magiging kasing laki na yun ng maliit na kalabaw. Tinadyakan ko pa si Harold para puntahan yung kawawang baboy ramo. Inutusan ko siyang hilain ng hayop papunta sa gilid kung saan parang may gubat na daanan ng mga tao doon. Ayaw bumaba ni Harold ng kotse. Sa galit ko ay sinuntok ko siya sa braso ng sobrang lakas. Wala nang nagawa si Harold. Bumaba siya ng kotse at dahan-dahang nilapitan ng kawawang baboy ramo. Napansin namin na habang papalapit si Harold sa hayop ay umuungol ito. Papunta na sa atungal na parang boses ng tao. Ang iyak nito, ang nagpatayo ng balahibo ko. Lalo akong kinilabutan ng kusang mamatay ang headlight ng kotse. Nagdilim ang buong highway. Kami lang ang kotseng naroroon nung gabing yon. Pagtingin ko sa relo, 12:00. Walang buwan at mga bituin sa langit, kaya sobrang dilim talaga. Sinabihan ko si Harold na wag gumalaw at sisimbihan kong headlights. Kinalkal ko ang mga pindutan at pihitan sa kotse at biglang umilaw ang headlights ulit pero natigilan si Harold nun. At tinawag ako gamit ang kabado niyang boses. Bumaba ako ng kotse at lumapit sa kanya. Nasaan na yung baboy damo? Tanong ko kay Harold. Wala na yung baboy damo sa paligid. Kahit saan kami tumingin.
Puro baging at mga tuyot na puno ang nakikita namin noon. Sa takot ko, kinaladkad ko si Harold na umalis na sa lugar na yon. Tumakbo kami pabalik sa kotse pero napasigaw si Harold ng bulagain at kagatin siya sa kanang kamay ng baboy ramo na nasa loob na ng kotse. Sumigaw ako sa takot. Nagwala ang baboy ramo at tumalon ito papunta kay Harold. Natakot si Harold no. Napatakbo siya bilang natural na reaksyon sa sitwasyon. Pumasok si Harold sa loob ng madawag na gubat pero naabutan siya ron ng baboy ramo. Kinagat siya nito sa kanang hita. Malalaki at matatalas sa mga pangil ng itim na hayop na yon. Hindi ko lubos inakalang may pangil pa rin ganong hayop, Sir Seth. May sungay din ito. Hindi ito pangkaraniwang baboy na alam natin. Gaya ng sabi ko ay mukha itong dambuhalang baboy na parang kalabaw sa lakas. Sa laki ng pagnasab nito kay Harold, wakwak ang hita niya. Kitang-kita ko ang lahat dahil patakbo akong sumunod sa kanya. Kakaiba ang kilos na malaking baboy na itim. Para itong gutom na gutom. Ayaw nitong lubayan ang hita ni Harold. Nakakita ko ng malaking kahoy na patusok ang dulo. Sinibat ko sa bandang puwita ng baboy damo. Umatungal at nag-ihit ang baboy. Bago ito tumakbo sa dilim na mas mabilis pa sa aso. Hindi normal ang baboy ramo na nakaengkwentro namin. Nakakatakot talaga ito. Humingi ako ng saklolo sa paligid. Nakakita ko ng isang kubo sa bandang looban pa ng gubat. At sa sobrang dami ng dugong nawala kay Harold ay baka ikamatay niya ito noon. Kaya naman humingi ako ng tulong sa isang bahay na may marka ng krus ang pintuan. Kumatok ako at sumigaw ng saklolo. Matagal din bago bumukas ang pintuan na yon. Maya-maya pa, biglang lumangit-ngit yung kawayang pintuan. Bumukas ang pinto at tumambad sa harapan ko ang isang matandang babae na may suot na kakaibang kwintas. May mga palawit na bungo yung kwintas niya. Maliliit na bungo ng hayop, tulad ng paniki o bayawak. Parang galing siya sa pagdarasal mula ng nasipat kong mababang altar na walang santo o rebulto at crucifix ni Kristo. Sa harapan ng altar ay may nakaluhod na isa pang babae. Mahaba ang buhok niya. Morenang bata. 12 anyos ang hula kong edad niya. Nakasuot siya ng puting pantulog. Nakadaw palad siya nang mapatingin sa akin. Nagkatitidan kami ng bata. Hindi ako agad nakapagsalita. Pero biglang napakagatlabi ang matandang babaeng nasa harapan ko nang makita niya ang dugo ang hita ni Harold. "Na paano yan?" tanong ng matandang babaeng nagpakilalang Magda ang pangalan. Ikikwento ko pa lang ang lahat ng nangyari sa amin ni Harold nang maagaw ang pansin ko ng isang hubad na lalaking malaki ang tiyan na mabilis na tumakbo papunta sa likuran ng bahay. May sugat ito sa bandang gulugot. Naalala ko bigla ang sinibat kong baboy ramo kanina lang. Hindi ko alam kung bakit yun ang pumasok sa isipan ko. Bigla na lang isinara ni Aling Magda ang kawayang pintuan nila. Umalis na raw kami at magpakalayo-layo dahil marami umanong tamawo sa lugar nila. Tamawo? Agad kong tanong sa matandang babae na walang guhit ang uso nun. Nagpaliwanag ng pabulong si Aling Magda. Sabi niya, ang tamaw raw ay ang tawag sa aswang sa ilang bahagi ng Kabisayaan. Yung mga sinaunang albularyo at manggagamot raw. Tumao, kamakama, at suksok ang tawag sa mabangis na aswang. Ang ilan sa mga ito ay nag-aanyong hayop tulad ng tiyuan, na isang baboy, at tiktik, at silik-silik na isang uri naman ng ibon.
Bigla akong nakarinig ng ungol mula sa likod ng bahay. Nang mangyari yon, mas lalo kaming pinagtabuyan ni Aling Magda. Tumayo ang dalagitang batang nagpakilala sa pangalang Clarita. Para may gusto siyang sabihin sa amin ni Harold pero wala na. Sarado ng pinto. Nakarinig ako ng mga kalabog mula sa loob ng bahay na yon. Mga mahihinang bulungan na tunog kakaiba. Parang may mga pusang nag-aaway sa loob ng bahay. Kinabahan na naman ako kaya sabi ko kay Harold, "Tara na, balik na lang tayo sa kotse. Maghanap tayo ng ospital." Hindi na nakapagsalita pa ang tropa kong si Harold nun. Malayo-layo rin palang napasok namin sa loob ng gubat na yon. Ang nakakainis sa lahat, hindi naman namin talaga alam kung anong eksaktong probinsya yung narating namin sa biglaang road trip adventure namin. Mga 15 minuto bago kami nakabalik sa sasakyan niya. Mabilis kaming sumakay. Pinilit ni Harold na imaneho yon. Nang pinaandar niya yung makina ng kotse at nang sindihan niya ang headlights niya, napamura ako sa gulat. May batang babae na nakatayo sa harapan ng kotse. Si Clarita, yung babaeng nagdarasal sa altar sa kubo nila Aling Magda. Nanginginig si Clarita nang lumapit siya sa akin at kausapin ako sa bintana. "Sama ako sa inyo." Yun ang mga eksaktong salitang sinabi niya. Naramdaman namin bigla na parang hindi siya ligtas sa bahay nila. Yung parang tumakas lang siya. Kinilabutan kami ni Harold na magsabi ang bata na hindi niya kilala ang matandang babae at ang asawa nito. Itinanong namin sa bata kung saan ang bahay niya. Hindi umano niya alam. Basta ang natatandaan niya, natutulog umano siya sa papag nila isang gabi na may dumukot sa kanyang lalaking wala sa bintana. Nawalan na umano siya ng malay pa ulan. At pagdisin niya ay naroroon na siya sa bahay nila Aling Magda. Napakulap noo si Harold at piningnan ako ng pasikrepa. Sumenya siya la huwag daw namin paniwalaan yung bata niya. Pero dahil wala akong kapatid, wala akong baby sister, maliwala ako sa kwento niya. Kaya inilaban ko na isama namin ang bata sa ospital o kung saan mang ligtas na lugar para matulungan namin makauwi sa kanila si Clarita. "Hindi, wag, Hazel." Tanggi ni Harold na isama namin ang bata pero bigla na lamang umiyak si Clarita. Ako na ang nagdesisyon na parang ako ang may-ari ng sasakyan. Kinuha ko si Clarita at pinaupo sa likuran ng kotse. Kinamutan ko pa siya ng dala kong hello keeping a blanket na. Kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata niya. Mga ilang saglit pa bago kami umalis dahil nagtalo pa kami ulit ni Harold tungkol sa bata. Pero nang ipamukha ko sa kanya na malala na ang sugat niya sa hipala, doon lang siya pumayag na pumuntas na kanya sa ospital kasama si Clarita. Pinaharurot ni Harold ang kotse niya. Hindi pa tabulan noon pero sobrang lamig sa paligid. Dahil isara namin ang bintana ng kotse, nanunuot ang lamig sa mga buto namin. Lalo na nang makita namin, nagsisimula ng mga kamugnan pa ipaas kaming sumuol sa makipit na bitukan ng manok na highway. Doon ko na sinisi si Harold. Bilang hindi pa uso ang GPS noon at wala ka ng cellphone. Dahil kakagraduate kan namin at hindi pa talaga uso ang cellphone noong dekada niya. Nahirapan kaming alamin kung nasaan kami. Pinanom ko sa Clarita kung anong probinsya yung narating namin pero hindi uminik ang bata. Marami akong pinanong kay Clarita pero parang may sablay-ladi ang sagot ng bata sa bawat tanong ko. Tatulog ng irang taon na. Ang sagot ba naman niya? Paisin ko. Siyempre, napabalik ko sa kunan.
Tinanong ko siya kung anong palalan ng tunay niya mga magulang. Pero ang sinabat niya ay isang lugar sa Visayas. Hawilabu, di ba? Ang huli kong tanong ay kung bakit sumama siya sa amin nun. Tawa ang isinagot ni Clarita sa akin sabay talukbong sa umot ko. Para bang may mali sa batang isinama Lerme. Nagtatpingimen kami ni Harold at parehong umiling. Nang bigyan sumabog ang anang guwing ng kotse sa likuran. Malas. Mabilis ka rin gumawa ng kotse at pinglan yung gulong. Pero mali, Sir Seth. Mali kaming dalawa ni Harold. Hindi lang kami basta naflapan. Lasabugan kami ng gulong. Napakalaki ng butas na gulong na. Ladlip-lip kami ng sabay ni Harold. Habig ko siyang inutusan na palitan ng gulong pero dahil sa sugat sa hipat, laki usap siya ako na lamang ang magpalit lang gulong layer. Wala akong alam sa kotse at saka rabahay ako nala sa gitna ng madiin na highway. Hindi ako safe na magpalit ng gulong. Arape ko raw. Yun know ang sinabi ni Harold sa akin. Lasunto ko pa sa pikon si Harold. Sa asar ni Harold sa akin ay padabog at paitaikam nagganap ng padya sa 2:00 na madaling araw. Liblakad siya kahit puno ng hamog ang paligid. Alam mo yun parang last about you at pabaypay kami noon pero hindi. May kakaiba sa lugar. Yung mga itsura ng mga puno ay para bang laipanin na ng mga 100 taon. Ang yuma ng paligid. At higit sa lahat, walang malapindahan at bahay. Naiwan akong mag-isa sa highway. At hilapid ng pingin si Harold habang naglalakad papalayo sa harapan ko. At dahil malamig ay nagpa siya kung bumalik sa kotse. Pagtalipod ko ay napigilan ng obilya sa Seth. May kung anong matabang hayop na dahan-dahang naglalakad. Mula sa likuran ng kotse. 10 metro ang layo mula sa kinatatayuan ko. Hindi ko mawari kung ano talaga yung hayop dahil sa kapal ng hamog pero nang maliwanagan ng paniin ko. Napatili ako sabay pasok sa loob ng sasakyan. Baboy Ramo. Yung baboy Ramo na kumagat sa hita ni Harold. Parang yun yun. Tila galit na gusto kaming respakan. Nakabukas noon ang mga bintana ng kotse at Sir Seth, hindi ito automatic. Wala din sa akin ang susi kaya hindi ko malak ang mga pinto at bintana kaagad. Dinukwang kami ng baboy Ramo sa bawat bintana ng kotseng yun. Wala kaming nagawa ni Clarita kundi ang sumigaw. Tinawag ko ang lahat ng santo habang pinoprotektahan ko si Clarita na nakatalukbong sa likod ng sasakyan. Nagulat na lang ako nang umihik ang baboy Ramo na tila halimaw na. Hindi normal na iyak ng baboy ang narinig ko. Boses demonyo ang baboy na itim habang pilit nitong sinusuwag ang pintuan ng kotse. Parang gusto niyang tungkabi ng pinto at kainin kaming dalawang babae ng buo. Umiyak si Clarita at sumigaw. Siya yan! Asawa ni Ali Magda yan! Kinilabutan ako sa narinig ko. Tumawo! Sigaw ni Clarita. Maya-maya pa ay humingi ako ng saklolo kahit na alam kong walang makakarinig sa akin dahil wala nang ibang tao sa highway. Pero nagkamali ako. Nagulat na lang ako nang may malakas na bumato sa ulo ng baboy Ramo. Si Harold ang nagligtas sa amin ni Clarita ng mga oras na yon. Pinagbababato niya ang baboy habang pinagmumura ito. Hindi namin alam pero biglang umiwas ang nilalang. Umatras ito sa gilid ng highway. Mabilis na sumakay si Harold sa kotse at in-start yun. Mabilis niyang nilak at sinara mga bintana. Paglingon ko sa kinalalagyan ng nilalang ay wala na ito doon. Napanganga kami ni Harold.
Na mga ilang minuto pang lumipas, may dumaang kotse. Tumigil ito sa tabi ng kotse namin. Laking pasasalamat namin dahil police car po yun. Sa wakas ay may iba rin palang tao sa lugar na yon. Pulis pa. Ikinuwento namin sa pulis lahat ng nangyari. Tinulungan nila kaming palitan ng gulong ng kotse at pagkatapos ay convoy kami papunta sa pinakamalapit na ospital. Napadpad kami sa isang lumang ospital na mukhang maliit na klinika lang. Doon ay inasikaso ng mga doktor ang tropa kong si Harold. Agad na ginamot at benendahan ng malaki niyang sugat. Habang ikinikwento ni Harold ko ano ang tunay na nangyari sa amin ay napansin kong mahilakbot sa tingin ng mga nurse at doktor. Nagbubulungan sila na para bang normal lang sa kanila na may mga tao talagang dinadala doon na katulad ni Harold. Naalala ko bigla si Clarita. Naiwan siya sa kotse. Nagpaalam ako kay Harold at patakbo kong binalikan si Clarita sa parking lot kung saan nakapark ang kotse noon. Napasigaw ako sa gulat nang buksan ko ang pintuan sa likod ng kotse. Isang itim na nilalang ang sumagpang sa akin mula doon. Dahilan para mapahiga ako sa batuhang parking lot. Tamawo! Sigaw ng isang matandang lalaki na nagtitinda noon. Apo yan ni Magda! Sigaw ng isa pang babaeng mukhang chismosa. Apo ni Magda ang nilalang na itim. Sa totoo lang, noon lang ako nakakita ng ganun kalaking nilalang. Nakakatakot ang itsura nito. At sabi ng mga tindera sa labas ng ospital, isang aswang umano yon. Yung lumabas sa kotse ni Harold. At bigla na lang nagtatatakbo papalayo sa dilim. At ang pinaka nagpahilakbot sa akin sa lahat, ang nilalang na yon, na aswang, ay si Clarita. Apo ni Aling Magda. Napahinto ako sa natuklasan ko. Matagal akong natulala. Hindi ko na nakita pang muli ang nilalang. Pati na rin ang baboy ramo. Salamat sa Panginoon at hindi na naulit pa ang pangyari na yon. Magmula nun, hindi na ako sumama sa mga road trip na pakulo ni Harold. Pinagtatawanan na lamang namin ang karanasan namin yon. Mahirap paniwalaan. Pero totoo. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.